my beloved Boss Mike Cervera. Ito muna, tirahin muna natin to. Isang buhay na laboratorio ng martial law version 2 ni Marcos Jr. Ba, nakita nyo mga kababayan? Reaksyon, kanino? Sa kakampi. Reaksyon, sa kakampi ulit. Reaksyon, sila-sila na lang nag-iikutan. Sila-sila nag-uutuan. Ganyan yung mga kampon ni Digong. Lalong-lalo na yung kampon nino. Sa bagay, isa lang sila. Yung kampon ni Digong, kampon din ni Kibuloy. O, di ba? Ayan o. Sila-sila na lang nag-iikutan. Yung, yung sasabihin ng isa, yun yung re-reaksyonan ng isa. Yung isa naman kakampi ulit, re-reaksyonan din yung ng isa. Anak ng pating talaga. O, sige, pero pagbigyan natin. Hindi niya idinideklara, hindi niya inaamin, subalit ito ang kanyang ginagawa. Ito, ang martial law laboratory ni Marcos sa Davao City ay isang political Alaka! Martial law na daw. Paano naman magiging martial law? Kayo nga, dinuduro-duro nyo yung mga pulis. Ito ba ang martial law, mga kababayan? Tignan nyo nga kung martial law to. Oo. Abay, lintek kung martial law yan, ha? So, Imong pulis na nigarilyo, bawal na nigarilyo. Tignan nyo nga, martial law ba yan? Pag martial law ba, pwedeng duro-duruin yung mga pulis na yan? Kundi ba naman talaga manlilin lang at mga boploks itong mga disusi, na alagad ni Kibuloy. Yan ba ang martial law? Dinuduro-duro nyo, tignan nyo mukhang kawawa yung pulis namin. Kapimpiman, J. Police. Diba? Kapimpiman unay ni. Di dala na asi. Davao City, napa din sa mga compound. Yan ba? Balik natin kay isang personal vendetta upang ang kanyang mga perceived political enemies at mga kaalyado ng kanyang perceived political enemies. Ayos sa propaganda si Kalbo, Ayos yung propaganda ni Kalbo. Inayunan ng isang kalbo. Ano ba? Kayo na lang mga kalbo, nag-uutuan pa? Palibasa. Sorry naman, tao lang, kalbo pa. Tinitingnan niyang kasama doon sa mga grupo na malapit sa mga Duterte ay kanyang gustong lumpuin at igupo. Yan ang ginagawa niya ngayon kay Pastor Kibuloy. Alaka, kita nyo, pabiktim na sila. Ulitin ko, si pastor nyo na bulaan ay Si pastor nyo na bulaan ay mga kababayan? May kaso. Talakayin nyo yung kaso. Na minsan hindi nyo tinalakay yung mga kaso ng pastor nyo. Bakit ba hindi nyo matalakay? Bakit? Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan, mga boss, mga mare, mga mahal naming mga DDS, mga mahal naming mga taga-Kojik? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi nila, hindi nila tinatalakay? Dahil guilty, sabi dito. Ilocano ka magayang, ay win pasok. Kita mo naman yung grabe yung no? Isipin mo. Tingnan nyo yung reaksyon ng isang kalbo. Tingnan nyo yung reaksyon ng isang kalbo, Gawin yan, diba? Gawin yan sa harapan ng center ng INC dito sa New Era. Itidamay na naman yung mga kapatid sa INC. Alak na pating ano namang kinalaman ng INC dyan sa problema ni Kibuloy? Bakit? Kumadyot din ba ang INC? Kumadyot din ba ang INC? Parang wala namang isyong ganon. Yung naging issue lang ng INC, sa kanilang internal lang nila yun eh. Diba? Walang interes yung mga mamamayan doon eh.
Internal nila yung problema nila sa INC. Oh, bakit hindi dinadamay nyo? Ulitin ko, kumadyot ba? Tulad ni Kibuloy, kumadyot ba? Kadyot ba? Kadyot. Saglit lang, saglit lang. Saglit lang, hindi pa ako tapos. Oo, hindi pa ako. Oo, wala pa. Oy, thank you naman kay Lin. Oo, Tamuri. Oo, galing pa ng Japan, oh. Wala. Si Banat Bay lang, mahina rin ulo. Pasok. Sa may Commonwealth. Ang lupit, Di ba? Hindi lang, sabi nga ni Boss Dada, Paano daw tingnan nyo, sabi daw ni Boss Dada niya, sila na nga lang. Kung ano yung content ng isa, yun na lang din, nag-iikutan sila. Di ba? Dinamay pa, ang INC. Abay, lalo kayong malulubog niyan. Abay, imbis na madagdagan ng mga kasama nyo, ay lalong mababawasan. Imbis na konti lang ang kalaban ninyo, abay, lalong madadagdagan. Di ba? Sabi ni Banat Bay, tama, mali. Tama, mali. Ay, lagi naman kayong mali Tinanong mo pa kung tama o mali, lagi naman kayong mali. Pastor, sumuko ka na. Salamat po. Pag sumuko ka, makukuha mo na yung napanalunan mo sa amin. Na 12 dream skin, pampaputi na mukha. Kakaroon ng pagkain doon, pati yung pera ng yung children's joy ng KOJC, Finris, lahat Finris. Ewan ko. Sino may kasalanan? Kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos yan? Diba? Sakit sa bungo nitong mga kalbo. Di ko alam yung mga pangalan kalbo na lang. Totoo naman di ba? Juliet Serra, oo, sobra man. Ulag ko, Uy, Juliet, mamaya mabulunan ka dyan, Oo, ganun talaga. Gusto ko lang masaya kayo. Sige, tuloy. Ewan ko. Sinasatingin ninyo, ako kasi naisip ko to Kasi yung zoning na sinasabi nito ni Ka Eric. Si Ka Eric, alam naman natin galing po sa sa pakikipagbaka. Ano pakikipagbaka? Parang wala naman sa listahan Baka nakipagkalabaw. Hindi baka. Oo, di ba? Baka kalabaw. Dahil ko pa nagko-concert. Mga NPA. So alam niya yung style na ginagawa ng military. Sa tingin niyo yung ginagawa ng kapulisan natin ngayon, para yung mga... Ayan na naman tayo Tingnan nyo sila, lilikoy nila yung kwento. Ang problema lang naman natin, iharap si Kibuloy sa korte. Napakasimple. Pansinin nyo yung mga utak na itong mga DDS na mahal natin. Pansinin nyo lang. Pare-pareha sila. Kung anong utak ni Sara, yun din ang utak nila. Ulitin ko. Ano ba ang problema? Si Kibuloy, kailangan humarap sa korte. Simple. Bakit ang dami niyong sinasabi? Parang si Sara. Arnold Lopez, walang pagkakaiba kay Sara. Tinanong kung anong laman ng libro, abay, nanumbat na. Hindi man lang inalam kung saan nanggagaling si Risa. Diba? Pare-parehas ang mga utak. Tao ay magrebelde. Sa tingin ninyo? Ako, medyo naglalaro yung utak ko dyan Ginagawa ka. Di magrebelde ka rin. Sige nga. Naglalaro pala utak mo, magrebelde ka nga. Humawa ka ng armas, mamundok ka. Total naman, bagay ka rin sa bundok Di ba? Nakakaingit ka. Pag namundok ka, hindi halatang Hindi halatang taga-syudad ka Diba? Si Banat Bay, pag namundok,
Hindi halatang taga-syudad. Nakakainggit yun. Pag ako namundok, nako, abay, halatang hindi taga-bundok. Baka sabihin abay, bakit may tisoy dito? Oo, kidnapin nyo yan. Si Banat Bay, hindi makikidnap yan. Bakit? Kauri kakulay, kaitsura. Oh, paano yun? Oh, di ba? Yung mga namumundok na hindi yung mga taga-bundok na literal. Yung mga namumundok na lumalaban sa gobyerno. Enjoy na enjoy tong mga ito. Oo, sige. Kaya nila to para talagang magrebelde yung mga tao at pag nagrebelde yung mga tao, gugulo ang Davao City. Di ba? Para magkakaroon sila ngayon ng dahilan para Wala ngang dumadalo. Bakit ba hindi mo ba nakikita? Sigaw kayo ng sigaw. 8 milyon ang membro na Kiboloy. 8 milyon! Abay, nagrally doon sa Liwasang Bonifacio. Ruby Amboromeo, naku, thank you naman, wag mong idamay ang INC, baka di mo alam kung, INC si Torre, nako. Yan na nga ba? Yan na nga ba? Lalo nyo lang pinag-iinit. Nagrally sila, 8 million daw sila. Nagrally saan? Liwasang Bonifacio. Naka 1 linggo sila ron. Walang nangyari. Nagrally sila sa Davao. Dumami tao. Bakit? Maraming mga mga alipores ni Digong. Baluarte, normal yon. Anong ginawa ni Digong? Nagmura ng nagmura doon. Anong ginawa ulit? Nagrally saan? Sa Cebu. Ano nangyari? Ayun, nagmura uli ng nagmura silang lahat doon. Tapos magrarally na daw sila sa EDSA. Ano nangyari? Abay, awa ng Diyos. 12 nagpunta doon. Diba? Mga kababayan? 12 na rallyista. Isama mo ni si Sandra. Si Roque. Si Glenn Chong. Ilan lang yung tagasunod nyo? Wala na. Oo, wala na. Wala na. Alam na ng tao karakas nyo. talagang guluhin o mag-declare ng martial law. Parang pinoprovoke ba? Pinoprovoke. Tingnan nyo, pinoprovoke. Inaano ba nila yung tao? Kayo ang naglilid sa tao kung paano dapat nilang isipin. Ginagawa nyo yan, kinukondisyon yung utak ng mga tao. Diba? Kinukondisyon yung mga utak ng mga tao. Hindi nila alam. Sino ba si Banat Bay para paniwalaan? Diba? Diba? Sabi ni Maharlika, bugaw. Sabi ni Maharlika yun. Tsaka ni Nino. Our beloved Boss Mike,